Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula pagising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisip ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Mga mahal kong anak, pasensya na kayo. Pero narinig ko mga pinag-usapan ninyo sa restaurant. Ito na, dito na. Mahal kong anak, huwag mo nang pansinin ang lalaking yun. Masama siya. At yung isa ay mabait. Magtiwala ka kay Alejandro. Bakit mo ginawa yan? Maria Jose, kinakausap kita. Akala ko ba meron tayong usapang dalawa? Anong ginagawa mo dito? Halata naman, di ba? Para kunin ang asawa ko. Pero ayaw na sumama ni Maria Jose sa'yo. Gusto ko siya mismo magsabi sa akin at magpaliwanag. Hindi na kailangan. Tara na. Bitawan mo siya o babasagin ko mo. Tama na, Alejandro, pakiusap! tama na. Pwede ba mag-usap kayo sa isang pribadong lugar? Sabi nga akin na si Maria Jose! Alejandro! Pakiusap, magpadala kayo ng bills dito sa Real Kino Hotel. Maria Jose! Hindi mo ba naiintindihan na sinabi niya na ayaw niya na sa'yo? Problema, asawa kong pinag-uusapan natin. At ang sabi niya, ayaw niya nang bumalik sa'yo. Kaya ngayon, kailangan mo magpaliwanag sa akin. Sinabi niya yun? Oo, sinabi na ni Maria Jose ang lahat. Nasaan yung kwarto ng asawa ko? Nasaan? Room 12, sir. Anong sinabi niya sa'yo? Anong sinabi niya sa'yo? Tama na yan Bruno. Huminahon ka. Pakikancel na lamang ang tawag sa police station. Pakisabi nagkamali ako. Pero- Sige na, salamat. May karapatan si Alejandro Anong sinabi niya kay Alejandro? na pinakasalan mo siya at ginamit mo ang pangalan ni Alejandro. Nababaliw na siya. O baka naman yung siraulo may gawa-gawa nito mga kwento. Kaya nga umalis siya dahil ayaw niya tayong bigyan ng problema. At saan naman siya nagpunta? Ewan, hindi niya sinabi. Naisip mo ba? Nawawala siya sa syudad nang walang dalang pera. Bukod sa matanda na, may sakit pa siya ngayon. Maria Jose, buksan mo ang pinto, Bubuksan. pakiusap. Maria Jose, buksan mo ang Pag pinto. hindi natin binuksan yung pinto, madali niya rin yung masisira. Nandyan na ako. Sabihin mo nga sa akin, bakit mo nagawa yun? Sinabi ko naman sa'yo na papayag ako sa diborsyo basta huwag ka lang makikipagbalikan kay Bruno. Kasi napag-isipan ko at nagbago ang desisyon ko. Pag-isipan mo mabuti sa bahay. Kaya ayusin mo na ang sarili mo dahil aalis na Ayoko. tayo. Ganun mo ba siya kamahal? Sabihin mo na ang totoo, Maria Jose. Sabihin mo na kasi. Ayoko. Wag! Wala kang karapatan gawin yan! Gusto kong makita eh. Anong ibig sabihin ng sulat na to? Pwede ba ipaliwanag niyo sa akin to? Alam niyo ba kung paano ko kayo nahanap na dalawa? Dahil tumawag sa akin ng tatay niyo. Ibinigay niya sa akin ang address ng lugar na to at sinabi niya na iligtas kita sa kamay ng walang pusong Brunong yun. Yun mismo ang sinabi niya sa akin. Walang puso si Bruno. Sa ngayon, gusto kong malaman bakit sinasabi ng tatay mo na ayaw niyang sirain ang buhay mo. Siguro nagbanta ng masama si Bruno laban sa tatay mo, tama ba ako? Oo. Aakusahan niya doon sa itay na nagbibenta ng bawal ng gamot. Totoo ba? Hindi, Yung hindi totoo. sumpaman. Hindi totoo ang sinasabi ni Bruno. Oo, marami siyang mga nagawang mga bagay pero sinabi niya sa akin na hindi yun totoo. Ayusin mo na mga gamit mo, alis na tayo.
At paano si Itay? Pag-isipan mo kung saan siya nagpunta at hahanapin natin siya. Nakita mo na Ate Maria Jose. Sabi ko sa'yo eh. Pero, anong gagawin ni Bruno? Nasaan si Bruno? Binayaran niya ang bill at umalis. Sinabi ko sa kanya na ipinagtapat na ni Maria Jose ang lahat sa'yo. Ano sabi niya? Na nababaliw siya o kaya ikaw daw. Ay, utang na loob. Sinabi niya na pinili siya ni Maria Jose na gawin ito. Na ayaw na niyang makita ka pa. At inakit daw siya nito. May nangyari sa kanila? Hindi ko na siya tinanong tungkol doon at wala naman siyang nabanggit. Ang problema, nawawala ang tatay nilang dalawa. Anong sinabi mo? Nawawala siya? Oo. Umalis at nag-iwan ng sulat. Pero ano ba ang masasabi ko? Lahat kasi ng empleyado rito sa bahay ay may napapansin na. Anong napansin? Na si Maria Jose at ang pamilya niya ay umalis dito at si Bruno naman ay biglang nagbakasyon. Oo nga, pero marami rin silang nakikita at marami rin naririnig. Pues mag-imbento ka ng kwento. Kahit ano, dahil si Ma'am Victoria ayaw talaga ng chismis dito sa loob o sa labas ng pamamahay. Bakit di ikaw gumawa ng dahilan? Hay, Ezekiel. Gusto kong malaman mo, hindi ako marunong magsinungaling. At ikaw, sa kabilang banda, ay eksperto sa mga ganon. Wala akong ideya kung saan siya nagpunta. Napakalaking syudad nito at wala siyang kakilala dito. Sa tingin mo, babalik siya sa bahay niyo? Hindi, takot siya na maakusahan ni Bruno, kaya sigurado akong hindi siya babalik doon. Sa ngayon, babalik muna tayo ng Merida. Pero gusto ko munang hanapin si Itay. Makakahanap din tayo ng impormasyon kung nasan man siya, magtatawag tayo. Paano kapag inakusahan siya ni Bruno? Hindi siya ganun ka-stupido. Salamat. No queda nada, dice nada que hacer. Mis seis sentidos ya están a tus pies. ¿Qué hago conmigo si ando contigo y me dejas a pie? Naiintindihan ko, Joaquin, pero may mga kailangan akong gawin dahil sa mga problema sa pamilya. Okay, sige, mamadaliin ko yan. Hindi. Mabuti nga tumawag ka. Kahit pa paano nagkausap tayo. Oo, ikaw din. Goodbye. Tumawag ang editor at sabi niya i-deliver ko na ang libro. Pero ang daming problema at hindi ako makapag-isip na maayos. Tumawag na ba si Alejandro? Hindi. Naalala ko nung nagpaalam sa akin si Maria Jose, bago sila pumunta doon sa party nung mga oras na yon. Niyakap niya ako at nagpasalamat sa lahat. Para bang nagpapaalam na siya at kailanman hindi na babalik pa dito sa bahay. Napaiyak pa nga siya. Ano, wala ka bang sasabihin? Alam mo naman, ma'am, nakilala ko ang mga batang yun mula pa nung maliliit sila. At alam ko na mainitin ang ulo ni Bruno at iba ang kanyang karakter. Matagal na siyang naiinggit kay Alejandro. Alam ko din yun. Pero ang akusahan siya ng ganong kasakim na bagay, ibang usapan na. Isipin mo na lang, Felipa. Inaakusahan siya ni Alejandro ng isang bagay na gaya ng attempted murder. Ang ideya na isipin niya na kaya itong gawin ng kapatid niya ay nakakapangilabot. Hindi na tunay na kapatid. Huwag mong sabihin na pinaniniwalaan mo ang bagay na ito. Hindi, ayoko magsalita at manghusga. Pwes, sakaling pumasok man sa utak mong ideya, dapat tanggalin mo na ito kaagad. Maaring hindi ganun kabait si Bruno. Maaring siya inggitero, mainitin ang ulo, magagalitin o kung ano pa man. Pero hindi siya mamamatay tao. Kung ano po sa tingin niyo, ma'am? Mas kilala niyo po siya kaysa sa akin. Nahanap na siya? Oo. At dali-daling tumakbo siya agad na parang tanga. Pero paano niya nahanap to? Siguro sinabi sa kanya ng kapatid doon ng tatay. Kung ganun, totoo nga na mahal niya talaga to. Malamang nga. Paano niya nakayanang tanggapin ito kung may namamagitan sa kanila ni Bruno? At kung magkasama silang umalis, ibig sabihin, meron talaga namamagitan sa kanilang dalawa. Ay, hindi natin alam. Pero nagsumbong na ako na nakita ko silang dalawang naghahalikan. Totoo ba yon? Ay, syempre hindi. Pero Maura, sigurado ako na nagawa na nila yun. At ano naman ang reaksyon ni Alejandro? Siguro naman nai-imagine mo. Hindi ko ma-imagine. Kaya nga tinatanong kita eh. Alam mo, ang nakalaan lang para sa'yo ay mahaba at liku-likong daan. Naiintindihan ba ng utak mo? Sa tingin mo ba, mahal niya talaga to? O baka naman nasaktan lang siya? Walang lalaking masaya sa piling ng babaeng hindi tapat. Lalo na ang kagaya ni Alejandro na possessive. Bakit? Ganon din ba siya sa'yo? Siyempre naman, oo.
At para sa kaalaman mo, nung kaming dalawa pa, wala akong ibang kinakasama kundi siya lang. Aba, talaga naman. Kahanga-hanga naman yon. Okay. Tutulungan mo ba ako, Raquel? Oo o hindi? Tutulungan kita pero hindi to para sa'yo. Gagawin ko dahil naiinis ako sa babaeng yun. O sige, ano gusto mong gawin ko? Una gagawin mo, alamin mo kung ano talaga ang nangyayari sa kanilang tatlo. Kina Bruno, Alejandro, at Mariose. May sinabing dalawang bagay sa akin si Alejandro na interesado ako. At ang una, na siya at si Mariose ay may usapan. At pangalawa, na may balak na silang maghiwalay. Oo nga, sinabi mo na yan dati. Pero ano yung usapan na sinasabi mo? Pues yun ang tanging bagay na dapat mong malaman. At alamin mo kung bakit tatakas ang babaeng yon at kung anong gusto niyang takasan. Yan ang kailangan at dapat nating malaman. Gaya ng sinabi ko sa'yo, na kailangan alamin mo ang katotohanan mula sa iyong mama. Siguradong may alam siya dito. Sa tingin mo ba madaling kumbinsin ng mama na sabihin sa akin ng totoo? Basta subukan mong gawin to. Subukan mo. Magandang hapon, Victoria. Maganda ka pa rin, gaya ng dati. Kumusta, Roberto? Andiyan na ba si Alejandro? Wala. May kailangan ka ba sa kanya? Gusto ko siyang makausap. Tungkol sa pera. Pakiusap, Roberto. Matagal na kami magkasama ni Felipa at nakikilala niya kayong lahat. Oo, alam ko. Mangyari kasi, meron akong mga... Paano ko ba sasabihin? Mga biglaang gastusin. Nagsugal ka uli? Medyo. Nangako kang hindi mo nagagawin yun. Alam ko, kaya lang sumama ako sa mga kaibigan ko, tapos... Lumang kwento na yan, Roberto. Nung pinakasalan mo ang anak ko, maganda pa at maunlad ang negosyo nyo dahil malaking minana mo sa iyong papa. Pero nawala lahat ito. Namuhunan kasi ako ng malaki. Malaking puhunan dahil sa mga nakakasama mong mga kaibigan? Kasi, si Raquel, malakas din siyang gumastos. Oo, alam ko yan. Yun nga ang dahilan kung bakit nyo binenta ang namanan nyo sa namayapa akong asawa. Pero wala namang kayong binabayaran dito at alam ko napakalaki ng binibigay na alawan sa inyo ni Alejandro buwan-buwan. Pero kahit ganun, kulang-kulang pa rin ito para sa mga gastusin ninyo. Sige, babalik na lang ako maya-maya para tingnan kung bumalik na siya. Excuse me. Nagbibigay ng pera si Alejandro sa kanila dahil ibinilin to ni Don Antonio. Pero bakit kasi hindi maghanap ng trabaho? Yun nga ang dahilan. Napakatamad niya. Dahil nasanay na siya sa mga ginagawa niya sa ngayon, pa-party-party lang kasama ang mga kaibigan. Natutuwa nga ako na ipinagbawal ni Alejandro na mag-party sila dito dahil masyado maingay at makaalat. Ay, teka. May pakiramdam akong bakla si Roberto. Bakit mo nasabi? Oo, kasi masyado siyang pino. At elegante. Hindi ibig sabihin bakla na siya, Felipa. Pero hindi talaga natin alam kung anong sekreto niya. Ay, Diyos ko. Ano na kaya nangyari kay Bruno at kay Alejandro? Anong sasabihin natin sa iyong pamilya? Wala kang dapat alalahanin. Ipapaliwanag ko sa kanilang lahat. Mas lalo magiging masamang tingin nila sa amin. Hindi mangyayari yun. Sasabihin ko lang na tinawagan ka dahil may isa kang kamag-anak na naaksidente at maluha. Na hinanap mo ako pero di mo ako nakita at sinamahan ka na lang ni Bruno sa airport. Siguradong hindi sila maniniwala. Wala na akong pakialam kung maniniwala sila o hindi. Paano ng itay? Nandun muna siya sa kamag-anak niya. At pagkatapos? Pagkatapos, hindi ko alam, Maria Jose. Hindi ko alam, bahala na. Ang importante ay maiwasan natin ang chismis. Kahit na dapat sinabi mo na sa akin noon pa ang totoo. Sinabi ko na yun sa kanya pero ayaw niya maniwala. At ayaw niya rin sabihin kay tatay mga pagbabanta ni Bruno. Berta! Kumare! Pedro!
Malaking sorpresa to. Ba't ka nandito? Saan ka galing, ha? Galing ako sa Merida. Ang anak ko at ang asawa niyang mabait inimbitahan kami magbakasyon doon sandali. Ay, ang swerte mo talaga. Nasaan na nga pala si kumpare? Ayun, ang asawa ko iniwan kami at pumunta sa US para magtrabaho. May dumating siyang kaibigan na isinama siya nito. At hindi man lang siya nagdalawang isip kung sasama siya o hindi. Kaya ayun, nandun na siya ngayon. Madaling-madali pa nga siya eh. At pumunta ako sa bodega at nakita ko na pinarentahan na. Ay, ang bodega. Ay, ang asawa ko tinawagan ng may-ari at sinabi na iiwanan niya raw ang bodega. Kumare, wala ka bang narinig na nangyari? Seryoso o kaya masama? Bakit? Anong masama? Wala.